Hi mga ka-vlog! Welcome to our channel. Today, super excited ako dahil pag-aaralan natin ngayon ang isang lugar na may rich history at modern vibes, ang Dasmariñas, Cavite. Tara, alamin natin kung bakit di lang ito basta lungsod, kundi bahagi ng ating Philippine history. Pero bago tayo mag-explore, alam niyo ba kung bakit Dasmariñas ang pangalan nito? Let's rewind to 1590s. Ang Dasmariñas, kilala syempre sa Taguring University Town dahil sa dami ng school dito. Pero alam nyo ba na ang pangalan nito ay galing kay Gomez Perez Dasmariñas, isang Spanish Governor General noong 1590s? Oo, Spanish era pa. Ito si Gomez Perez Dasmariñas, Spanish Governor General, na ipinanganak noong January 1, 1519 sa Pefero, Galicia, Spain. Wait, curious ako, bakit nga ba Dasmariñas ang pangalan ng lungsod? Si Gov. Dasmariñas kasi ang nagpatayo ng mga simbahan at fortification dito sa Cavite. Tragic nga lang, namatay siya sa Battle of San Juanilino habang naglalakbay papuntang Acapulco noong October 25, 1593. Pero ang legacy niya, naiwan sa pangalan ng lungsod. Pero hindi lang Spanish history ang meron dito. Noong Philippine Revolution, ang Dasmariñas naging bahagi ng mga battleground para sa kalayaan. Dito rin nabuo ang mga grupo ng mga katipuno, saludo kay General Emilio Aguinaldo, at sa mga bayani nating Caviteño. Ngayon, mix-mix na ang history at modern life dito. May mga universities tulad ng DLSUV, blooming na negosyo, at syempre ang mga friendly ng mga taga-Dasma. Ngayon, may pag-uusapan tayo tungkol sa Salitran at Dasmamayan. So, uunahin natin ang Salitran. Isipin nyo yun, may nangyaring labanan sa Perez Dasmariñas at kasama yung lugar ni Salitran. Kasi yung Salitran, parang siyang boundary na sa pagitan ng Imus at ng Perez Dasmariñas. Ang dahilan ng labang yon, gusto ng Espanyol na mabawi yung Cavite na hawak ng mga Katipunero. Nagsimula yung atake ng mga Espanyol sa Perez Dasmariñas noong February 27, 1897. Tapos, sumabak na rin yung mga Katipunero sa Salitran simula March 7. At nagwagi ang mga Espanyol kaya nabawi nila yung Cavite. Habang nangyayari naman yung labanan, nahalal si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo sa Tejeros Convention, March 22. Sinugo pa nga ni Coronel Vicente Riego de Dios para sabihan si Aguinaldo, pero busy nga sa atake, kaya pinadala yung kapatid niya si Crispulo Aguinaldo. Kaso, sa kasamaang palad, namatay si Crispulo sa Pasong Santol. Malaking kawalan yon sa mga rebelde. Tutungo naman tayo sa Immaculate Conception Parish Church. Ito naman, kwento ng simbahan sa Dasmariñas. Kilala rin siya bilang Dasmariñas Catholic Church. Importante itong simbahan na ito kasi sumisimbolo siya sa kasaysayan at kultura ng Dasmariñas. Kitang-kita raw yung impluensya ng Katoliko sa lugar. Itinayo ito noong 1866 pa. Sa Dasmabayan lang ito, kaya madali na lang siyang puntahan. And syempre, sentro siya ng mga religious activities tulad ng misa. May halo ito na Spanish influence architecture. May malaking arko, matataas sa bintana, at kampanaryo. Hindi lang siya lugar para magsimba. Isa rin siyang tourist attraction. Gusto raw makita ng mga turista yung kasaysayan at kultura ng Cavite. Ngayon, ipapakilala ko naman sa inyo ang mga pagkain na nagpapakilala sa ating bayan. Simulan na natin. Una sa lahat, ito ang bibiyan, ang Caviteño version ng kare-kare. Nagamit dito ang manok imbis na baka. At ang sauce ay gawa sa giniling na mani at bigas. Mas creamy at may head ng honey test. Perfect ito sa mainit na kanin at bagoong. Sarap! Next, ang bibingkoy. Ang paboritong merienda ng mga taga-Dasma, ang chewy na kalabong na may feeling na minatamis na mango. Tapos isasawsaw sa sauce na gawa sa gata, langka at mainit na bilo-bilo.
para itong yakap ng lola mo. Warm, sweet at puno ng pagmamahal. Dumayo kayo, tikman ang mga ito at suportahan ang lokal na produkto. Alam niyo ba dati, isang rice film lang to? Pero ngayon, parang mini Metro Manila na. Tara, alamin natin kung paano nag-transform ang populasyon dito from past to present. Let's rewind to 80s. Noong 1867, naitatag ang Dasmariñas bilang bayan, named after Spanish Big Boss, Gobernador General Manuel Dasmariñas. Pero dati, part pa to ng Imus. Kaya pala, maraming magkakalapit na history ang Philippine town, no? During the Philippine Revolution, lalo na sa Battle of Perez Dasmariñas noong 1897, ang mga bayani natin dito ay lumaban para sa kalayaan. Fast forward, agriculture pa rin ang mga Dasmariñas. Palayan, mukit at mga karpintero ang livelihood ng mga tao rito. Ang populasyon, mga nasa 20 to 30k lamang. Pero simula noong 1990s, biglang nag-boom ang Dasmariñas from 50k people, naging over 700k na ngayon. Immaculate Conception Paris Church o kilala din bilang Dasmariñas Church, ang kauna-unahang simbahang Katoliko sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Itinatag ito bilang hiwalay na parokya noong October 21, 1866 matapos aprobahan ng Reyna Isabela II ng Espanya. Dati itong bahagi ng baryo ng Imus at part ng Hacienda de Imus na pinamamahalaan ng mga Agustinian Recollection. Naging bayan ang Perez Dasmariñas ito noong May 12, 1864. Naging mahalagang bahagi ito ng kasaysayan dahil naging lugar ito ng labanan sa panahon ng magsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Noong 1986, kinilala ito bilang makasaysayang ekstruktura ng National Historical Institution noong December 7, 2002, nakoronahan ang milagrosong imahe ng Patronong Maria Immaculada ng Dasmariñas. Tinanghal ang simbahan bilang isang dambana ng Diyos Luis Antonio Tagle. Ang nakatas sa akin na tanong ay sino yung patron saint ng Dasmariñas? Sino nga ba? Siya si Our Lady of the Immaculate Conception. No, in-establish naman yung parish church niya noong 1866. Tsaka alam niyo ba, hindi lang yun yung parish church dito sa Dasma. Marami rin, tulad nung San Lorenzo Ruiz Pastoral Center. Ang naging patron saint naman dun ay si San Lorenzo Ruiz. Yun lang. Hello everyone! Andito po tayo para i-share ang ating kalaman about Dasmariñas. Noon, ang ekonomiya ng Dasmariñas ay nakabatay sa agrikultura, pagtatanim ng palay, tubo at mais, ngunit habang lumilipas ang panahon, ito ay unti-unting nagbago. Sa kasalukuyan, matatagpuan dito ang ilang industrial state tulad ng Perth, Cavite Industrial State, sa Barangay Langkaan, Dasmariñas, Technopark, sa Paliparan 1, at NSA Industrial Park sa Bagong Bayan. Dito nagbukas ang maraming kumpanya at pabrika na nagbigay trabaho sa libo-libong mamamayan. Malakas din ang sektor ng komersyo, maraming mall, supermarket, bangko, kainan at iba pang negosyo sa gitnang bahagi ng lungsod. Mula sa pagiging rural, ang Dasmariñas ay tuluyan ng umunlad at naging urbanisado. Tinulugan din itong University Capital of Cavite dahil sa dami ng mga paaralan at universidad dito. Dahil dito may sapat na mga bihasang manggagawa na tumulong sa paglago ng industriya at BPO sektor. Kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya, mabilis din lumago ang real estate. Dumarami ang mga subdivision, condominium, at infrastruktura gaya ng mga kalsada at expressway na nagdurugtong sa Metro Manila at mga karatig lungsod. Noong 2021, kinilala ng DTI ang Dasmariñas bilang number 1 city for economic dynamism sa buong rehiyon. Isa rin itong unang klaseng lungsod na may populasyong higit sa 700,000 na katao. This is the past and present officials in Dasmariñas, Cavite. Past Mayor's Chronological Order: Teodorico Sartario, 1935 to 1940. Felicismo Carongcong, 1941 to 1945. Maximo de la Torre, 1946, appointed. Gaudencio Jeda, 1946, appointed. Fermin de la Cruz, 1947, appointed. Arturo Carongcong, 1948 to 1950. Tomas Hembrador, 1956 to 1963. Executive Official as 2025, Mayor Jennifer A. Barsaga, Vice Mayor Elpidio 3rd Barsaga III. Legislative Officials, Representative Francisco Kiko A. Barsaga. City Councilors, Rudy Lara,
Reynaldo C. Kanaynay, Robin Chester J. Katimbuhan, DC Lynn Alvarez, Jerome Napoleon T. Gonzalez, Roderick Atienza, George Magno, Alzi Guro, and Fernandi Ladoto. Sa Dasmariñas, ang Tagalog ang pinakakaraniwang ginagamit na wika ng mga tao sa pang-araw-araw, sa bahay, sa paaralan at kahit sa palengke. Dahil nasa Calabarzon region siya, natural lang na Tagalog talaga ang dominant language dito sa Dasmariñas. Pero syempre, ginagamit din ng Ingles lalo na sa mga paaralan o opisina. Maraming tao sa Dasmariñas na marunong mag-Ingles kaya mas madaling makausap kahit hindi fluent sa Tagalog. May ilan din gumagamit ng Bisaya o Ilocano, lalo na yung mga galing sa ibang probinsya, pero mas bihira yon. So in short, Tagalog ang pangunahing lingwahe sa Dasmariñas, pangalawa ang Ingles. Hello guys, so for today, I am here to present what is the culture, beliefs, and tradition about Dasmariñas, Cavite. But before we proceed sa i-present ko, gusto ko lang ipakilala yung sarili ko. I am Cherry Mea Taloy and galing ako sa BSHM 11M2. So sa video na to, i-present ko kung ano-ano yung mga tradition, culture, beliefs sa Dasmariñas, Cavite. So first, let's proceed muna sa tradition. Okay, yung main tradition talaga nila is Paro-Paro Festival. Paro-Paro Festival, ayun yung street dancing with colorful attire like butterfly. And andun din yung mga parades. Tapos, inaano nila na parang yung city nila talagang bumongga talaga. Pero ayun, at hinihild yung Paro-Paro Festival by November 26. And second is yung wedding mass nila. Yung wedding mass naman nila is nagaganap siya every February 14 para yun sa mga mag-aasawang hindi afford yung wedding. So, nagpapaganap sila ng mass wedding na libre lang. Okay, kaya siya tinawag na Paro-Paro Festival kasi ayun yung parang transformation, like kunwari sa 'di ba sa bago siya mag-butterfly, ano muna siya sa kokon muna tapos maging caterpillar tapos buong butterfly na. So yung festival na yun, ano siya? Kasi yung Dasmariñas dati is isa siyang urban na ngayon is naging city na. So parang inaano nila na yung city na yon is like more butterflies metamorphosis. Parang process by process yung pagka-unlad. So now let's proceed sa beliefs. So the city's religious beliefs are deeply rooted in its history, with events like the Philippine Revolutionary against Spain leaving a lasting impact. The Immaculate Conception Festival, celebrated on December 18th, honor the city's patroness with processions, religious activities, and community fest. Other events includes the Flores de Mayo and the Paro-Paro Festival, showcasing the city's rich cultural heritage. The culture of Dasmariñas, Cavite is a blend of its transformation from an agricultural town to a modern city. It's highlighting the Paro-Paro Festival, which symbolizes this change. And na-explain ko naman yung Paro-Paro way back sa tradition. And every Christmas season, the national and secondary highway of the city, especially in Governor Domenador Mangubat Avenue, formerly known as Congressional Road, are decorated with numerous Christmas theme ornaments such as paroles, mostly are themed in butterfly design. And Dasmariñas has numerous festivals and events held throughout the year, from barangay religious fest to a citywide festival. So ito yung mga list ng events nila. First is Gawad Karangalan, hiniheld siya tuwing September 23, 2022. Secondly, Dasmariñas Day, sineselebrate siya every October 5. Thirdly, Paro-Paro Festival, sineselebrate siya every November 26. And yung pang-apat is Immaculate Conception Fest Day, sineselebrate siya every December 8. And yung last is Binibining Dasmariñas, sineselebrate din siya December 8, kasabay nung Immaculate Conception Fest Day. And I have some tawag dito, i-share about culinary culture about sa Dasmariñas. Baka hindi pa to alam ni sir. The culinary culture of Dasmariñas is part of the broader Caviteño heritage.
which includes dishes like pansit luglog. Ano siya? Breakfast version siya. Ano siya? Pansit na noodles. Malapot. Pansit na malapot. Basta siya? A breakfast version of pansit with thicker noodles. And if you ask me kung ano yung pansit luglog, ayun po yung palabok. Alam niyo naman natin yung palabok. Basta yung pansit luglog is palabok. Ayun yung culinary culture ng Dasmariñas, Cavite. Bye-bye! The historical background of city of Dasmariñas. The city originated from the barrio, present-day barangay of Tampus, then part of Imus. The Spanish colonial administrators formed the present city from a merger of smaller barrios, namely Malagasang, Malinta, Nankaan, Langkaan, since divided into two barangays, Paliparan, Salakay, and Salitran. The original town was named Tampus in 1866 until it was renamed as Perez Dasmariñas in honor of Governor General Gomez Perez Dasmariñas as the same year. Dasmariñas was founded not by the petition of barrio dwellers, by the orders of the Spanish military and religious groups. A downtown area of Poblacion is founded between the barrios of Salitran and Nankaan, and the historic Roman Catholic parish church dedicated to the Immaculate Conception was built. As the Philippine Revolution erupted, Spanish town administrators ordered the execution of suspected Masons and continued advances by Filipino revolutionaries led into the Battle of Perez Dasmariñas, which led to 150 Filipino casualties, including Generals Flaviano Yenco and Crispullo Aguinaldo during the Philippine-American War. Perez Dasmariñas was protected from American advances, but Americans eventually advanced and occupied the town. The new civil government renamed the town into the present name. Dasmariñas also witnessed bloodshed during World War II, where advancing Japanese troops ravaged the municipality's barangay, imprisoning residents on the town's central parish church and killing males on each barangay. Since the Allied liberation in 1945 and Philippine independence in 1946, Dasmariñas grew fast with migrants settling in the newly rebuilt town. The Dasmariñas Bagong Bayan, DBB, literally Dasmariñas New Town. Relocation area, the largest social housing complex in the Philippines. Further added the town's population during the Marcos regime. After two failed attempts to cityhood, Dasmariñas officially became a city in 2008.